Hello mga ka-teammates! Isa na namang malusog na araw sa inyong lahat and welcome back to our channel. Ngayon, ating pag-uusapan ang iba't ibang klase ng sugat, kung paano ito linisin at alagaan, at kung ano ang pinakamagandang solusyon para sa paglinis ng sugat na pwede ninyong gawin sa bahay para makatipid. Sabi natin, tipid pero kasing bisa pa rin dapat ng mga commercially prepared na mga wound solutions sa panghugas. So alam natin ng isa sa pinakamahirap na gamutin at sabihin na rin nating pinakamagastos na ginagamot ay mga sugat. Hindi lang sa mahal ang mga gamit natin sa pag-alaga ng mga sugat, kundi minsan napakatagal pa nilang gumaling. Hindi lang araw, kundi linggo, pwedeng buwan at minsan nga inaabot pa ng taon. Kaya tara mga ka-teammates at samahan niyo ako at ating pag-uusapan ang mga iba't ibang pwede nating magamit na panglinis sa sugat na hindi naman susugatan ang ating bulsa. So, katulad ng sabi natin kanina, meron tayong mga solutions na ginagamit pag naglilinis ng sugat. So, ito yung mga 10 best solution for washing and cleaning wound. Alam nyo, may mga pagkakataon din kasi na kung ang pasyente ay nahihirapan naman talaga maglakad, hindi makatayo ng matagal, o may posibilidad na maaksidente kung pupunta siya sa banyo para maligo at sabunin yung sugat. So, maaari naman nating hugasan ang mga sugat sa bedside na lang gamit ng mga wound cleaning solution. So pagdating sa best solution for washing and cleaning wounds, here are some options. So madalas tinatanong nyo, Doc, ano ba ang magandang pangbanlaw ng sugat? Ito yon. Una, ang pinakamabisa pa rin po ay yung clean tap water at sabon. Clean tap water plus your soap or sabon, ito pa rin ang pinakamabisang panglinis ng sugat. Again, wag po kayong matakot basahin yung sugat nyo. Bagkos kasama na dapat yan sa paglinis ng sugat ang pagbabanlaw ng malinis na tubig at mild soap o mga antibacterial soap. Ang advantage ng paggamit ng clean tap water plus yung sabon ay basic lang ito. Mura siya, pero effective sa paglinis at pagtanggal ng dumi at pati yung bacteria. So, dinidecrease niya yung bacterial load. So, maganda kung may pressure yung tubig, no? Katulad nung nagka-car wash. Kung may shower head ka, pwede nyo gamitin yon na pangtanggal ng mga langib at mga dead tissues. Pwede rin po kayong gumamit ng asepto syringe. Ang tawag namin doon, yung malaking heringgilya na plastic na may goma doon sa dulo. At pwede nyo gamitin pang-spray para may pressure yung pagtalsik ng tubig doon sa sugat at the same time, mas malilinisan niya yung mga kwarto-kwarto or mga butas-butas ng sugat ninyo. Ang disadvantage lang po kasi ng mga ito ay kinakailangan nyo talagang tiyakin na malinis ang tubig para maiwasan ang kontaminasyon. Ang pangalawa ay yung saline solution o tubig na may asin. Ito po yung nakaboteng pangswero na kulay green at ang pangalan ay plain NSS or 0.9 sodium chloride. Ito madalas nakikita nyo pag mga na-confine kayo at nag-aalaga kayo ng sugat na ginagamit po ng mga doktor ninyo. Pero importanteng plain, hindi dextrose, yung gagamitin nyo. Because ang dextrose means sugars. At hindi ito ang ginagamit na panglinis ng sugat, ha? Kasi pag itong ginamit mo, parang nilagyan mo ng asukal yung sugat, binigyan mo na maraming pagkain yung mikrobyo, so lalo siyang lalala. So ulitin ko, ang ginagamit ay plain NSS or plain normal saline solution. Ang plain NSS ay naglalaban po ng 0.9% sodium chloride o asin. Ibig sabihin, ang 1 litrong tubig ay naglalaman ng 9 na gramo or 9 grams of salt. Bagaman ito yung mga commercial na preparation, mahal siya, magastos, maaari po tayong gumawa ng ganito sa ating bahay. Kasi simple lang ang paggawa nito. Ang mga kailangan o ingredients will be, syempre 1 litrong tubig or equivalent ng 4 na tasa ng tubig. Dapat meron kang at least 9 grams na table salt or kung wala ka namang weighing scale, pwede mong gamitin yung kutsarita. Ang katumbas ng 9 grams na asin is 1.5 or 1.5 kutsarita ng asin or your table salt or yung sodium chloride. Yung kailangan mong gamit, syempre, kailangan mong pagpapakuluan. No? Dapat meron kang clean pot or kettle for boiling water. Meron ka ding dapat kutsara or mga iba pa na pwede mong panghalo at yung container na panlagyan
lalagyan mo dun sa prepare mo. Pwedeng gumamit ng mga pitchel, no, para mas mabilis siyang ibuhos, o mga bote ng wine. Just make sure na mas maganda kung bote po or yung pitchel nyo is glass para pag nilagay nyo yung mainit na tubig, hindi siya matutunaw. At siguraduhin po na malinis o mas mabuti, dapat pakuluan yung mga bote ng at least 2 to 5 minutes. And of course, yung measuring instrument mo is yung kutsarita or teaspoon. Or kung meron kayo sa bahay, yung weighing scale para mas accurate yung pag-measure nyo ng asin. Pero again, pag wala, pwede na po yung teaspoon. So, paano po natin ginagawa ang saline solution? Okay, ang gagawin natin is to measure the water. Kumuha po ng 1 litro or katumbas na 4 na tasa ng tubig or 240 ml per cup ng clean water. Pwede na po yung tap water. Usually, mga nanggagaling sa ating gripo na ginagamit nating pang-inom o yung pang-shower. Tulad ng mga galing sa Nawasa, yung mga tubig na to ay treated naman na. So, they are safe and clean, supposedly. And then, sunod is, pakuluan mo na yung tubig ng 15 minutes to sterilize it para malinis po na malinis. Kung gumamit kayo ng distilled water, hindi na kailangang pakuluan. Pero kung duda pa rin kayo doon sa sterility o yung kalinisan ng distilled water na nakuha nyo, okay lang naman po na pakuluan ulit para panigurado yung kanyang kalinisan. So, pagkatapos pakuluan yon ng 10 to 15 minutes, it's time naman na palamigin ninyo, syempre, para magamit ninyo. Baka mabanlian yung mga pasyente. Palamigin ang pinakuluang tubig sa room temperature para hindi mabanlian ang sugat. And then, pagkatapos nun, mag-measure na kayo ng 9 grams of table salt using a weighing scale if you want it to be accurate. Pero kung wala ka, pwede na yung kutsarita. Ang katumbas ng 9 grams is, tandaan, 1.5 teaspoons or kutsarita ng table salt. Table salt means yung usual na ginagamit nating na pang-asin tuwing kumakain tayo. Huwag na kayong maghanap ng mga iba-ibang klaseng mga salt dyan. No? Pwede na yung table salt. Huwag nyo nang pahirapan yung mga sarili nyo. And then pagkatapos, you need to mix the solution. Ibig sabihin, idagdag na yung asin sa pinalamig na pinakuloang tubig and then ihalo ng maigi, no? Hanggang sa matunaw ng tuluyan yung butil ng asin para pwede na pong gamitin sa paglinis. So, pag nakagawa na kayo, pag-usapan natin saan ba natin dapat imbak o i-store itong solution na nagawa natin. So, you have to store the saline solution in a cool, dry place. So, hindi naman kinakailangan ilagay sa ref, hindi naman kinakailangan sa special na lugar para maging malinis ito. No? So, gumamit ng malinis na baso or mga mangkok para binuhos nyo yung tubig, meron kayong magagamit na paunti-unti lang. So, tandaan po, gamitin po ito dapat within 24 hours para masiguro yung kalinisan. Mainam siguro na itapon na lang o kaya huwag na lang pong gamitin pag di na nagamit within 24 hours at gumawa na lang ng panibago. Or pwede nyo namang pakuluan na naman ulit. Kung masyadong madami pa yung naiwan, sayang naman. So, always use a clean, sterile equipment and containers to store your saline solution to prevent infection. And then, it is good pagka-accurate yung measurements ng asin and yung tubig na ilalagay ninyo para ma-attain nyo yung correct na 0.9% na concentration, which is isotonic with the body's natural fluid. So, ang katumbas kasi ng 0.9 sodium chloride ay ganun din yung komposisyon ng tubig sa ating katawan. So, ang disadvantage lang ng saline solution, wala siyang masyadong antibacterial properties kumpara sa iba. Pero hindi naman ito nakakasunog ng laman. Yan ang kagandahan niya. Kasi ang solution nga na ito ay katumbas ng tubig na nasa ating katawan na. So, pareha lang yon. So, mas physiologic kung tutusin natin. So, maaari nyo pong gamitin ito sa mga paglinis ng sugat, no? Yung saline, yung saline, pwede nyo po itong gamitin pang linis ng sugat, no? Pwede ninyong pang spray sa mga congested, yung pag sinisipon ka. Yung ini-spray nyo ganon, yung nasal spray, ang laman lang yon ay tubig at asin. So, pwede nyo pong gamitin yon para lumuwag yung paghinga ninyo. So, pwede rin itong gamitin na panglinis sa mga contact lens ninyo kung wala kayong readily available na panglinis dyan. Or if you run out of commercial solution. Just make sure na bagong gawa ulit ito. And again, not more than 24 hours na nakatambak lang doon. At ang pangatlong pwede nyong gamiting solution ay yung diluted hydrogen peroxide or agua oxigenada na mas familiar po sa atin. So, ang advantage naman po ng paggamit ng diluted hydrogen peroxide, mabisa po ito sa paglinis at pagpatay ng bakterya dahil sa paglabas nito ng oxygen. Pagka na-breakdown kasi yung hydrogen peroxide, usually nagre-release siya ng oxygen at yung oxygen na yun nagiging toxic sa mga ibang bakterya.
bakterya. So yun ang paraan niya para maging mabisa. So ang paggawa naman nito ay isang part ng hydrogen peroxide to 3 parts of water. So halimbawa, kuha ka ng kalahating tasa ng hydrogen peroxide at ihalo sa 1.5 tasa ng tubig. So 1:3. So ang disadvantage lang po nito is pwedeng mag-delay ng healing kapag madalas gamitin. So ginagamit lang po ito sa paunang paglinis ng sugat at usually ginagawa ito ng mga surgeons nyo habang at pagkatapos ng operasyon. Kunyari, unang debridema, dadalhin yung pasyente nyo para operahan, yun po yung unang ginagamit naming panglinis. Hindi ginagamit ito ng pangmatagalan kasi nga toxic ito sa mga cells at pinapatagal lalo yung paghilo. So ang sunod na solution na pwede nyong gawin ay yung antiseptic solutions like betadine or yung povidone iodine. So ang advantage naman ng antiseptic solutions using your betadine or your povidone iodine ay napaka-effective nito sa pagpatay ng bakterya. Mas less toxic din ito compared sa hydrogen peroxide. So mas gentle ito sa mga tumutubong selula o cells. Ang disadvantage lang nito is pwedeng magdulot ng irritation or allergy. Marami ang allergy sa betadine o nagkakaroon ng pagmamantsa sa balat ng iba kasi yellow yung color niya. Ang paggawa ng antiseptic solution is just mixing 1 part ng betadine to a 10-part water. So example, kung meron kang 10 ml na betadine, tapos ilagay mo sa 90 ml na distilled or boiled water to make a 100 ml solution. So pwede mo nang gamitin iyon na panglinis. Next is, pwede din yung bleach solution. Ang bleach ay tinatawag nating sodium hypochlorite. Mabisa din itong antibacterial, kaya lang napaka-toxic din ito sa mga cells, kaya mas bumabagal lalo ang paghilom pag madalas yung paggamit natin dito. Paano ginagawa ang bleach solution? You just have to use 1 teaspoon of your bleach in 1 quart or 4 cups of water to make a very dilute solution. Only use this mixture or solution in extreme situations where no other antiseptic is available. And then what you have to do is you have to rinse the wound thoroughly with clean water after mong magamit yung bleach solution. Kasi nga, toxic ito dun sa cells. So, delayed yung wound healing mo lalo. Sunod naman ay yung Daikin solution. Ang Daikin solution naman ay commercially available ito. Pero, maaari nating gayahin at gumawa sa bahay ng katumbas nito. Ang advantage po ng Daikin solution ay napaka-effective ito na disinfectant kasi meron siyang antibacterial, antiviral, meron din siyang antifungal properties. So, ang disadvantage lang nito, kinakailangan lang po nating maging maingat sa pag-prepare dahil dun sa chlorine base siya. So, nakakasunog sa balat ang chlorine sa mataas na concentration. So, nakikita niyo ito pagka nagsiswimming kayo at mataas yung concentration ng chlorine, usually mahapdi yung balat, para kang nasunog, no? Para kang nagkaroon ng sunburn. So, toxic din ito sa mga cells, no? Katulad ng hydrogen peroxide, kaya hindi siya advisable na ginagamit ng pangmatagalan. No? Ginagamit lang ito sa mga sobrang duming sugat at sa una lang po ginagamit na may gabay ang inyong mga surgeon. Ito usually yung ginagamit naming panglinis sa loob ng operating room sa mga initial stages ng paglilinis ng sugat or debridema na tinatawag namin. Paano ginagawa ang Daikin solution? Kumuha ng 1 litrong tubig or 4 na tasa ng tap water, kalahating kutsarita ng baking soda, at 3 kutsaritang household bleach. Usually, ito yung Zonrox na mas familiar sa inyo. So, you just make sure that the concentration is around 5.25 to 6%, which is the equivalent of a household bleach preparation para hindi siya masyadong concentrated at maiwasan natin na aksidente. So, the thing is, kinakailangan po natin gamitin naman yung Daikin solution within 48 hours. Beyond that, better discard and then do another fresh solution. Then, meron din tayong third solution na tinatawag. Ang third solution naman is composed of 1 part ng 3% hydrogen peroxide, 1 part ng water, and 1 part ng household bleach or yung Zonrox, again, with a concentration of 5.25 to 6% lang para hindi siya masyadong matapang. Ang paggawa nito is you just have to combine equal parts of hydrogen peroxide and your household bleach. For example, you can mix 1 cup of your hydrogen peroxide and 1 cup of water and 1 cup of household bleach. You just mix them very well. So just make sure lang that the solution is well mixed and properly diluted
again to avoid causing irritation or damage to your wound. So saan natin madalas ginagamit ito? Pwede itong pang-flush doon sa sugat or pang-soak sa mga dressings at itatapal doon sa sugat para mas matagal yung antibacterial property na nandun sa maduming sugat. So this solution should be used with care and should not be used frequently. So hindi nyo dapat ginagamit araw-araw ito because the solution contains bleach and hydrogen peroxide and this can be very irritating to the skin and the wound tissue. So limit lang yung paggamit. So you have to store the solution in a tightly sealed, light-resistant container or yung mga bote na may kulay kasi sensitive sila sa light. And it should be used within short period of time, preferably within 24 hours to maintain its effectiveness. Itong sunod na ito ay most probably very familiar sa inyo at gustong-gusto nyo talaga itong ginagamit. Yung dahon ng bayabas na pinakuluan. Well, wala pong problema dito dahil ang dahon ng bayabas na pinakuluan ay meron din siyang mabisang antibacterial property at natural lamang ito, no? So, parang hindi ka nag-iisip ng mga chemical na toxic dun sa mga cellula mo. Ang disadvantage lang ng paggamit syempre ng mga ito is mas labor-intensive yung paggawa. Biro mo, kung wala kang available na bayabas dito, kunyari sa syudad, buti kung nasa probinsya ka, maraming mga makukuhanan ng bayabas dyan, nasa gilid-gilid lang yan. Pero kung nasa city ka, for example, saan ka naman maghahanap ng puno ng bayabas? So, baka mas magandang gumamit ka na lang ng clean water at sabon o kaya yung saline. Or pwede kang bumili ng betadine. Punta ka lang dun sa pharmacy, meron ka na mabibili na betadine. Ang paraan ng pag-prepare ng dahon ng bayabas is kumuha ng 10 hanggang 15 pieces or piraso ng dahon. Pakuluan nyo ito ng 10 to 15 minutes din sa 1 litrong tubig. Hayaan itong lumabig bago gamitin panghugas sa sugat. Ang iba pa ay yung vinegar solution. Yung vinegar solution, usually gumagamit tayo ng apple cider vinegar because it has a mild antiseptic properties. No? Ang ingredients nito is kumuha ka ng apple cider vinegar plus water. Kung paano minimix ito is that kuha ka ng 1 tablespoon of apple cider vinegar, ihalo mo sa 2 tasa ng tubig. So pwede mo na yun gamitin na pangbanlaw o panglinis sa mga sugat. So you have to use this diluted solution also to clean the wound and use it preferably within 24 hours to ensure its sterility and freshness. And yung last but not the least, kasi napakadami pa nating pwedeng gamitin, is yung herbal tea solution. Ang paggawa nito is kumuha ka lang ng isang chamomile tea na nakalagay sa bag, ibabad mo sa boiling water for 10 minutes and then let it cool, palamigin mo into a lukewarm temperature before using it to flush the wound. Yung chamomile kasi has an anti-inflammatory and antimicrobial properties also. So, usually, madalas natin ginagamit ito sa pang-soothe ng mga minor wounds. So, sa pagtatapos po, importante pa rin ang pagpunta sa doktor, ha? Lalo na kung malalim or infected or complicated ang inyong mga sugat. At mahalaga na pumili po tayo ng tamang cleaning solution para sa pag-alaga ng sugat. Whether clean water yan, saline, antiseptic solutions, or iba pang mga produkto, siguraduhin sundin ang tamang pamamaraan ng paglinis at kumonsulta palagi sa inyong mga healthcare professionals o mga doktor para sa mga specific na pangangailangan mo. Kasi ang bawat tao po ay hindi magkakaparehas. Ang bawat individual ay may sariling pangangailangan na kinakailangan nating intindihin at i-tailor fit. Remember, proper wound care is the key to ensuring your health and recovery. Sana marami kayong natutunan sa video na ito, and if you like this video, please subscribe and hit the notification bell so that you will be updated with our upcoming videos. And pwede nyo rin pong panoorin yung mga iba nating content, no? Baka meron din kayong matutunan dito. So until next time mga ka-teammates, please stay safe, stay healthy. I love you. Bye!